Mabilis akong sumisid sa pool dahil bigla akong nakaramdam na matinding kaba. Hindi mawala sa isipan ko ang tingin ni Romano sa akin. Relax ka lang, Amanda. Nasa 3rd floor si Romano sa rooftop at madilim dito sa ibaba dahil naka-off ang lahat ng ilaw. Imposibleng nakita niya ang mukha mo. Mistisa ako at siguradong sa puti kong to ay nakita nito ang katawan ko. Nag-floating ba naman ako? Mabilis akong umahon sa tubig. Nang tumingala ako ay wala na ang binata sa pwesto nito. Dali-dali kong isinuot ang pajama at ang t-shirt ko. Sa likod na lang ako dadaan para hindi kami magkasalubong sa sala. Nang maisuot ko na ang aking mga damit ay kinuha ko na ang tuwalya. Pero nang maalala ko ang aking nunalay, mahina akong napasigaw. OMG, ipinatong ko nga pala sa damit ko. Kaagad akong tumingin sa baba. Pero dahil madilim ay nahirapan akong hanapin ang nunal ko. Sigurado ako na nandito lang rin yon at nalaglag. Buwisit naman. Nakayuko akong hinahanap sa itim na tiles ng nunal ko. Bakit kasi itim rin ang tiles? Reklamo ko ng mahina. Kailangan kong mahanap yun kaagad. Iisa lang yon. Buwisit kang nunal ka? Habang nakayuko ako ay napatigil ako nang marinig ang baritonong boses ng boss amo ko. Mandy? Para akong hindi nakahinga ng ilang segundo. Wala yung nunal ko at nasa harapan ko na si Romano. Anong gagawin ko? Sir? Bakit po? Tanong ko habang nakayuko pa rin. Hindi ko maaaring iangat ang mukha ko. Oo, suot ko nga ang fake bangs ko. May fake freckles pa rin ako, pero iyong nunal ko na 2 beses nang pinansin ni Romano ay nawawala. Why are you not looking at me, Mandy? Sir? Ang sabi ko, bakit hindi ka nakatingin sa akin? Kinakausap kita. Mahigpit kong hinawakan ng aking tuwalya at hindi pa rin ito tinitingnan. Nang maramdaman ko na humakbang ang binata papalapit sa akin, ay napaatras na ako. Ha? Mabilis nagsalubong ang mga kilay ko at napatingin sa paa ko dahil naramdaman ko na parang may natapakan ako. Yung nunal ata yun. Sir, pasensya na kayo. Sabi kasi ni Manang ay ayos lang na maligo ako dito sa pool. Akala ko rin kasi hindi ka uuwi ngayong gabi. Sabi ko nang hindi pa rin ito tinitingnan. Tatanggalin kita kapag hindi ka tumingin sa akin ngayon, Mandy. Anito sa nagtitimping boses. Kinakabahan na ako habang mahigpit kong hawak ang aking tuwalya at nag-iisip ng palusot para lang hindi ko matingnan na binata sa muka. Pero nang mapatingin ako sa aking tuwalya ay nakaisip ako ng paraan. Itinaklop ko sa aking ulo ang tuwalya at itinakip sa aking muka. Ngayon ay mata na lang ang kita sa akin. Saka ko hinarap si Romano. Walang problema kung naligo ka sa pool, Mandy. Ang sa akin lang, malalim masyado ang pwesto kung nasan ka. Nang bigla kang sumisid kanina, ay kaagad akong bumaba. Delikado sa parting yun dahil sobrang lalim. Nakahinga ako ng maayos nang marinig ang sinabi ni Romano. Is he saying that he got worried? Sir, nag-alala ka sa akin? Tanong ko, pero hindi ito nagsalita. Ay, si Sir, nag-alala ka sa akin oh. Ipinaling lang nito ang mukha sa kanan. Open the lights. Sambit ni Romano at biglang bumukas ang ilaw sa paligid ng pool. Wow! Voice control ang lights niya dito. Mandy? Sir? Tanong ko. You are in my house. Kung may nangyari sa iyong masama, nalunod ka at pumanaw. Sa tingin mo, sino ang mananagot? Napaawang ang mga labi ko nang marinig ang mga sinabi nito. Buwisit talagang lalaking to. Hindi pala nag-aalala. Iniisip pala kung ano ang gagawin sa akin sakaling pumanaw ako dito sa loob ng bahay niya. Impakto. Ganun agad? Marunong ako lumangoy, sir. Sinabi ko kay Manang, kaya nga naligo ako dito eh. Nakita kong umismid ito. Ang nasa isip ko ngayon, ano kaya ang nasa utak ng lalaking to? Sigurado ako na nakita niya ang katawan ko dahil nag-float style ako. I have fair skin. I am sexy. Nakita niya kaya? Get inside, Mandy. Huwag ka na magtagal. Pagkasabi niya noon ay tumalikod na ito at naglakad paalis. Nakahinga ako ng maayos nang mawala si Romano sa paningin ko. Mabuti na lang at wala itong kakaibang napansin at mabuti na lang talaga. Mabuti na lang gumana ang utak ko at naisip kong ipangtakip sa mukha itong tuwalya. Muntik ka na dun, Amanda. Sabi ko sa sarili ko at tumingin sa ibaba. Tumalungko ako at kinuha ang nunal na natapakan ko. Buwisit ka, nunal ka? Ikaw magpapahamak sa buhay ko eh. Bakit ba kasi naisipan ko pang gumamit ng nunal pang disguise? Maya-maya pa ay sa likod ako ng bahay dumaan. Kaagad kong tinungo ang aking kwarto
at mabilis na naligo. Nang makatapos ay nakapajama na ako at long sleeve ulit. Pinatuyo ko ang aking buhok gamit ang blower na nasa silid ko at inayos kong muli ang fake freckles ko. Pati ang bangs ko ay sinigurado ko na rin na nakaayos. Nang buksan ko ang aking drawer para isauli ang blower, ay nakita ko ang isang reading glasses. Kinuha ko yon. Okay itong gamitin ata. Isinuot ko ang reading glasses at tumingin sa salamin. Mukhang mas okay. Pandagdag disguise rin to. Pag nagtanong na lang si Romano ay sasabihin ko na lumalabo ang mata ko kaya nagsalamin ako. Kailangan kong makaisip ng maraming palusot. At ikaw na nunal ka. Sabi ko at kinuha ang nunal na nakapatong sa lamesa. Nilagyan ko iyon ng super glue. Parang awa mo na, makisama ka naman. Ikinabit ko na iyon sa aking kaliwang pisngi. Sana wag na akong ipahamak nito. Tumapat ako sa full-length mirror na nasa kwarto at tinignan na mabuti ang itsura ko. Bangs check, freckles check, reading glasses check, at ang nunal. Pinitik ko yon at ngumiti nang hindi natanggal. Dikit na dikit talaga. Check. Maya-maya pa ay bumaba na ako sa kusina at kinakabahan pa rin na makaharap si Romano. Pero sa mga sinaba naman ito kanina ay mukhang wala naman itong napansin sa itsura ko. Kabado talaga ako. Mapanuring tao yon. Baka mamaya ay itinago lang nito ang mga napansin niya. Kailangan kong mag-ingat. Oh, Mandy, nagkita na kayo ni Sir? Tanong ni Manang Celia habang naghahain ito sa lamesa. Nakasimangot ako na lumapit sa kanya at tinulungan ito. Oo Manang, nakakahiya. Nasa rooftop si Sir, tapos nakita niya ako sa pool. Akala natin na hindi siya uuwi. Ani ako rito. Kakain ba daw si Sir? Tanong ko. Walang sinabi iha, pero muntik na kayo magkasalubong kanina. Ilang minuto lang na pumunta ka sa pool, ay dumating na rin si Sir. Pasensya ka na Mandy. Nasanay na kasi akong dumadating si Sir ng 7:00, kaya inakala ko na hindi na siya makakauwi. Umiling ako sa sinabi nito. Okay lang Manang, hindi naman nagalit si Sir. Ang sinabi lang niya ay baka raw malunod ako. Malalim daw kasi ang pool niya. Sagot ko. Nagsalin si Manang ng ulam namin, kaya't natakam ako sa amoy ng chicken curry nito. Bigla ay narinig ko ang pagtunog ng aking tiyan. Pasensya na po Manang, sabi ko at kakamot-kamot sa batok. Ayos lang yun iha, anong oras na rin kasi at hindi pa tayo kumakain. Pero Mandy, pwede bang pakipuntahan si Sir? Wala kasi siyang sinabi kung kakain siya. Pakitanong kung nais niyang kumain para madalhan siya sa silid niya. Anito, nais ko nga umuiwas kay Romano eh. Si Manang naman. Sige po, o mas mabuti po kung magdala na ako ng pagkain. Pinagsalikop ng matanda ang kanyang mga kamay at tumango. Mabuti pa nga. Nang makapaglagay ito ng pagkain, ay inilagay ko iyon sa tray at umakyat na ako papunta sa kwarto ni Romano. Pagkaakyat ko sa ikatlong palapag, ay huminga ako ng malalim. Sir? Hindi ko na ibinaba ang tray na hawak ko at tinawag na lang ito. Sir, pinadalhan po kayo ni Manang ng hapunan. Baka raw gusto po ninyong kumain. Napatigil ako sa pagsasalita nang biglang bumukas ang pinto. Mariosep, wala na naman itong pang-itaas at naka-boxer lang. Mukhang galing ito sa banyo dahil naaamoy ko ang body wash nito. Gulong-gulo at basari ng buhok nito. What Mandy? Ito nga po sir, pagkain. Pinapadala ni Manang Celia. Baka raw kasi nagugutom kayo. Hindi ko alam kung bakit mo ako kinakausap ng sarcastic. Kahit na ako ang amo mo. Anito sa akin, napangiwi ako. Naalala kong sinabi ni Romano noong unang araw ko dito sa mansyon nito. Sinabi nitong, ayos lang daw ang paraan ng pagsasalita ko, basta't hindi ako magkagusto rito. Bubuka na sana ang bibig ko at magsasalita para depensahan ang sarili ko, pero hinawakan ito ang tray. Give me that. Pero hindi ang tray ang nahawakan nito, iyong mga kamay kong nakahawak sa tray. Napaatras ako ng kaunti nang maramdaman ang kamay ni Romano. Uy, may spark. Char. Na makuha niya sa akin ang tray ay nagpaalam na ako. Sige sir, pwede mo akong tawagan sa cellphone pagtapos ka ng kumain para makuha ko ang pinagkainan mo. Bababa na po ako. Nang papatalikod na ako, ay muli niya akong tinawag. Sandali Mandy. Muli ko siyang hinarap na nagtataka. Bakit po sir? Nakatingin na naman ito sa mukha ko. Ano na naman? Your mole. Ano na naman ang meron sa nunal ko? Bakit sir? Tanong ko at hinawakan ang nunal ko. Parang bumaba. Hindi naman dyan ang pwesto niya na.
Natigilan ako sa sinabi ng binata. Ibang klase. Mababaliw ata ako sa usaping nunal na to ah. Pati talaga ang pwesto ng nunal ko ay napansin ito. Buhay ang nunal ko, sir. At ang mga buhay na nunal ay gumagalaw. Lumalakad sila. Hindi mo alam yun, sir? Tinitigan niya lang ako. Kung hindi mo, sir, alam, ngayon alam mo na. Nang hindi sumagot si Romano, ay umuko ako at mabibigat ang hakbang na umalis. Hindi ako makapaniwala. Ang nunal na to ang magpapahamak sa akin. Sa kabilang banda? Bakit nakasimangot ka, Mandy? Pinagalitan ka ba ni sir? May sinabi ba siya na ikinasama ng kalooban mo? Iyon ang tanong sa akin ni Manang nang makabalik ako sa kusina. Naupo ako sa upuan at tiningnan siya. Hindi naman ako pinagalitan, Manang. Nainis lang ako kasi lagi napapansin ni sir itong nunal ko. Pag nagkapera ako, ipapatanggal ko talaga to. Sagot ko rito. Hindi ko inaasahan ang sinabi ni Romano sa totoo lang. Pero tingin ko ay nagpapadalos-dalos rin ako at hindi ko tinitingnan na maigi kung saan ko ipinipwesto ang nunal ko. Baka nga mas bumaba. Mabuti na lang at nakaisip ka agad ako ng palusot. Cute naman yung nunal mo, iha. Baka kasi nakukyutan lang si sir. Nakangiting sabi ni Manang. Imposible yon. Sabi nga ni Romano nung una, your mole bothers me. Kaimposibilihan na nakyutan siya dito. Oo nga pala, Mandy. Maiba ako. Bakit ka nagsuot ng salamin? Ito ang unang beses na nakita kita nagsuot. Lumalabo na ba ang mga mata mo? Tanong ni Manang. Hindi ko muna ito sinagot. Bagos ay nagsandok muna ako ng kanin. Nagugutom na talaga ako. Anong oras na rin kasi? Babalikan ko pa mamaya yung pinagkainin ni boss. Makikita ko na naman ang nakakabwisit na mukha niya. Kaka-cellphone to, Manang. Mahilig kasi ako magbasa. Yun ang naging dahilan ng unti-unting paglabo ng mga mata ko. Ganun ba? Kung gusto mo isabihin natin kay sir ang tungkol sa mga mata mo. May kaibigan siyang ophthalmologist. Yung salamin ko na ginagamit ay libre lang. Galing sa kaibigan ni sir na doktor. Mabait yun, Mandy. Saka gwapo rin. Anito at humagikik pa. Ay si Manang? Bet mo po? Naku kang bata ka. Sa tanda kong to talaga'y naisip mo pa yon. Aba, age doesn't matter, Manang, no? Pero maiba po ako. Nasaan po ang pamilya ninyo? Nasa probinsya rin? Pansin kong biglang nawala ang ngiti nito. Ibinaba ni Manang ang kubyertos at tumingin sa akin. Wala na akong pamilya, Mandy. Natigilan ako nang marinig ang sinabi nito. Ano pong nangyari? Lumabi ito at nakita ko ang kislap sa mga mata nito. Manang, sige po. Okay lang kahit na hindi niyo sabihin sa akin. Pasensya na po kayo, may pagkatsismosa po kasi talaga ako. Sinundan ko ng pagtawa ang sinabi ko dahil nararamdaman ko na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Ayos lang, Mandy. Matagal na naman iyon. Wala na akong pamilya kasi iniwan ako ng kaisa-isa kong anak noong pumanaw ang asawa ko. Nang makapag-asawa ang anak ko ay sumama sa asawa niya at pumunta sa ibang bansa. Simula noon ay naghanap na ako ng paraan para mabuhay. Kaso dahil nga matandaan na ako ay walang tumatanggap sa akin. Ha? Grabe naman yon. Wala po ba kayong kontak doon sa anak mo? Hindi kayo kinakamusta? Mabilis itong umiling kaya't nakaramdam ako ng kurot sa puso ko. I felt the pain. Ibinaba ko ang kutsarang hawak ko at itinuon ang atensyon sa matanda. This is painful for me. Ayoko na ganitong usapan sa totoo lang. Bakit ito pa? Bakit naman nangyari iyon kay Manang? Sa ilang araw ko pa lang na pananatili dito sa bahay, ay napansin ko ang pagiging maalaga at ang kabaitan ni Manang Celia. Hindi na eh. Ang totoo ay sinubukan ko siyang hanapin sa mga social media. Nagpatulong ako sa landlady ng apartment na tinutuluyan ko noon. Pero sa dami ng kaapelido namin at kapangalan ng anak ko, ay hindi ko alam kung sino ang papadalhan ko ng mensahe. Naisip ko na rin na kinalimutan na niya talaga ako. Mandy? Tumingin ako rito nang tawagin niya ang pangalan ko. She's smiling. How could she smile after telling me her painful story? Kumain na ulit tayo, nak. Baka lumamig ang pagkain natin. Ngumiti na lang ako sa kanya at tumango. Hindi na ako nagsalita dahil kapag nagtanong pa ako ng tungkol sa buhay nito, ay tiyak na maiiyak na ako. Nang makatapos kaming kumain ay ako na nagpresenta na maghuhugas ng aming pinagkainan. Sinabi ko rin rito na ako nang iikot sa buong bahay para mag-off ng mga ilaw at magsarado ng mga pintuan. Sigurado ka, ha? Tanong nito sa akin. Opo, wag po kayo mag-alala sa akin. Kabisado ko na.
Bago ito tumalikod ay lumapit ako rito. Niyakap ko siya na ikinagulat nito. Maaari mo akong tawagin na anak palagi, Manang. Masaya akong maging pangalawang magulang ka kasi napakabuti mo. Naramdaman ko ang pagtango nito at paghagod ng kanyang kamay sa aking likuran. Nang magpaalam na ito na magpapahinga, ay inilibot ko na ang buong bahay. Inihuli kong isara ang ilaw sa rooftop. Nang matapos ko ng lahat, ay naupo ako sa sofa at tumingala sa langit. Bigla ko tuloy naalala ang kwento ng matanda. Her eyes scream in pain while she tell her story. I can't ask any more questions because of the pain I feel. Naalala ko tuloy ang mga magulang ko. Mayaman kami, pero hindi sumagi sa isip ko na iwan sila. I once heard my mother na kapag ikinasal na raw kaming lahat at may kanya-kanya ng mga pamilya, ay ayos lang daw na maiwan sila at ipaalaga na lang namin sila sa mga professionals. Umapela ako kaagad. Hindi ko yun kailanman naisip. For me, parents are precious gift from God. Hanggang sa huli ay dapat ingatan, mahalin at alagaan. Kaagad kong tinagal ang salamin na suot ko at ibinaba iyon sa gilid ng sofa. Humikbi ako at mahinang umiyak. Manang Celia should feel the love that she deserve. Habang naririto ako ay ipaparamdam ko sa kanyang pagmamahal na kahit kailan hindi nito naramdaman. Mandy. Nang marinig ko ang boses na yon ay mabilis kong pinunasan ng luha sa magkabilang pisngi ko. Tumayo ako at tinarap si Romano. Anong nangyari, Mandy? Tanong nito habang salubong ang mga kilay. Narinig niya kaya ang pag-iyak ko? I am asking you, Mandy. Nang maalala ko si Manang Celia, ay humakbang ako palapit at nagsalubong ang mga mata namin ni Romano. Paano mo sir naging katulong si Manang Celia? Hindi ito nagsalita at nakatingin lang siya sa mukha ko. Napag-usapan kasi namin kanina yung tungkol sa pamilya niya. Wala na pala siyang asawa. Tapos yung anak niya ay nang ibang bansa kasama ang asawa nito. Celia was a beggar. Natigilan ako sa narinig. Pulubi si Manang Celia. Palagi ko siyang nakikita sa labas ng kumpanya ko at naghihintay na may magbigay sa kanya ng pera o pagkain. Kahit ilang beses siyang palayasin ng mga gwardya, ay nananatili siya doon. Siguro ay dahil nabibigyan siya ng limos ng mga empleyado ko. I decided to keep her. 3? 4? Hindi ko sigurado kung ilang taon na siyang nandito sa... What the? Bakit ka umiiyak, Mandy? Suminghot ako at pinalis ulit ang mga luha ko. Kasi nakakaawa si Manang, sir. Nang malaman ko na iniwan siya ng anak niya ay awang-awa na ako. Ngayon ay nalaman ko pa na naging pulubi pala siya at nawala ng tirahan. Mas nasaktan ako sa naging sitwasyon ng buhay niya. Para ko na rin siyang nanay tapos malalaman ko ganun palang nakaraan niya. Kinuha ko ang tissue na nasa lamesa at suminga ako. Nang umangat ang tingin ko, ay nakita ko ang nalukot ang mukha ni Romano habang nakatingin sa akin. Stop crying. Maayos na ang buhay ni Manang Celia kaysa dati. Ang nangyari sa nakaraan ay hindi na mababago pa. Pero nagulat ako nang umangat ang kamay ni Romano at hinawakan ang buhok ko. Huminto ka na sa pag-iyak. I don't know what happened next. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nasa likod ng pinto ng silid ko. He's pinning me to the back of my door. Ang mukha nito ay sobrang lapit at ang mga mata niya ay seryosong nakatingin sa akin. Sir? Bakit? Hindi ito nagsalita. Nang aalis ako sa aking pwesto, ay bigla nitong hinawakan ng kamay ko. Kinakabahan ako. Ano bang trip niya ngayon? At bakit sobrang lapit niya sa akin? Ang lakas na ng kabog ng puso ko. Isa pa, ang hininga niya ay naaamoy ko na. Peste, ang bango ha? Kumain pa to sa lagay na to? Nasaan ang amoy ng chicken curry na iniluto ni Manang? Sir, kung pinagtitripan mo ko ay tigilan mo na. Kung sa tingin mo mahuhulog ako sa patibong mo para mapaamin ako na gusto kita at mapalayas dito sa bahay, ay hindi mo yun magagawa. Hindi kita bet, okay? Hindi nagbago ang reaksyon ng mukha ni Romano dahil sa sinabi ko. Bumaba lang ang tingin niya sa mga labi ko at nanlalaki talaga ang mga mata ko. Ahagkan ba ako nito? Hindi pa ako nagtutoothbrush. Dapat ko nang gawin to ngayon, Mandy, bago ako mabaliw. Ha? Kinakabahan na tanong ko. Anong ibig sabihin niya doon? Bago ako makaalis sa pwesto ko at maiwasan na nagbabadyang panganib na sisira ng plano ko, ay mabilis ang naging pangyayari. Mabilis na sinakop ni Romano ang labi ko. OMG! First kiss ko to tapos French ka agad? Sir, sandali lang. Sinubukan ko siyang itulak. Sir, hindi ito matigil sa paghakan sa akin. Hindi,
He should stop. I need to stop him. Iniangat kong muli ang mga kamay ko para maitulak siya. Pero parehas nitong kinuha ang mga yon at itinaas sa pinto. Mandy. Nang marinig ko nang ibinubulong nito ang pangalan ko, ay nabigla ako. Bumigay na ako at hindi ko na inilaban pa ang mga kamay ko. Ang mga hagkan niya ay tinugon ko at ang mga kamay na kanina'y pumipigil ay nakahawak na sa batok nito at hinapit pa siya ng mas malapit. Napasinghap ako nang itaas ni Romano ang dalawang hita ko at ipulupot iyon sa kanyang bewang habang patuloy pa rin akong hinahagan. Mababaliw na ata ako. Sa mga libro ko lang nababasa ang ganitong pangyayari. Iba pala mahagkan ng isang gwapo, sexy at bilyonaryong lalaki. Sir, sandali. Ang aggressive mo naman. Chill lang, okay? Humiwalay ang mga labi ni Romano, ngunit hindi ganoon kalayo. He smirked, and then I felt his hands on my back, caressing. Marie Josep, ngayong gabi pa mawawala ang pagkabirhen ko? Hindi sa ganitong paraan ko naiisip yon. Hindi bilang isang maid. Hindi bilang si Mandy. Maya-maya ay naramdaman ko na tinanggal ni Romano ang lock ng aking pang-itaas pagkatapos ay muling hinagkan ng aking labi. Sa sobrang lalim at galing niyang humagkan, ay wala na akong nagawa. Saka ko na lang iisipin ang sasabihin ko sa kanya mamaya. Sinubukan ko ulit siyang pagbawalan kung hihinto ito. Sir, bawal to. Ikaw ang palalayasin ko sa bahay mo. Maid mo ako. Nakalimutan mo na bang number 1 rule mo? Bakit mo ako? Ngunit matibay talaga. Napahinto pa ako sa pagsasalita nang buhatin niya ako at iniga sa kama. Seryoso ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Tinanggal na ni Romano ang pang-itaas niyang damit at muling bumaba para hagkan ang aking mga labi. Hindi na ako lumaban. Bakit pa ako lalaban? Kay galing palang humagkan ng lalaking to. Hindi ko na siya pipigilan at wala na akong pakailam dahil nagugustuhan ko rin naman. Sir, slow lang ha. First time ko eh. Busy na busy ang boss ko. Ay sir, sandali lang. Sabi ko nang itaas nito ang suot ko at hawakan ng isang kamay nito ang pakwan ko. Sir, hindi ko na alam ang mararamdaman ko at sari-saring emosyon dahil sa mga ginagawa ni Romano. Nang tanggalin nito ang pang-ibabang kasuotan ko ay hindi na ako nakaalma. And just like that, wala na akong kahit anong takip sa katawan. Napakagatlabi ang binata habang nakatingin sa katawan ko. Peste ka Romano, ang bilis mo. Mandy. Napatingin ako rito nang tawagin niya ang pangalan ko. Unti-unti itong bumaba at nakita ko ito na nasa tapat ng... Diyos ko, wag mong sabihin. Habang nakatingin doon si Romano, ay nakita kong kinagat nitong muli ang pang-ibabang labi niya. Damn, he looks so good. Ngumisi ito at bago pa ako makapagsalita para pigilan ito, ay nasakop na ng labi nito ang papaya ko. Napaawang ang mga labi ko at napahawak sa buhok niya. How could he do this to his maid? And how could you shout like you are enjoying everything, Amanda? You betrayed yourself. Hindi ko alam na ganito palang pakiramdam. Diyos ko, Daddy. Mukhang uuwi ako ng maaga. Stop! Wait! Stop! Nang tumigil si Romano ay napatingin ako sa kanya. I could see his eyes filled with desires. Is he really going to claim me tonight? Am I going to allow him? Pero as if naman napipigilan ko pa siya. Gustong-gusto ko nga ang ginagawa nito. You're good, Mandy. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko nang sumunod nitong inalis sa ang kanyang sweatpants. Hindi naman ako bata. I am 29. Matanda na ako. At ang lalaking nasa harapan ko ang nais ni Daddy para sa akin. Kung mauuna ang anak ay bakit hindi? Hindi niya pa rin pinuputol ni Romano ang tingin sa akin. Nag-boxer na lang ang natira sa saplot ay natigilan ako. Sandali! Bigla kong naalala ang tagpo namin noong unang araw nang makita ko siyang walang saplot. Nang kumaway ang kanyang juicy hotdog sa akin. Peste, kakayanin ko ba yun? Nang gumapang si Romano palapit sa akin, ay napabaling ako ngunit dulo na pala iyon ng kama, kaya't nahulog ako. Aray ko! Mabilis kong idinilat ang aking mga mata at nakarinig ako ng tunog. Nang tingnan ko yon, ay napatingin ako sa taas sa orasan. 5 a.m.? What? No! Sigaw ko na mapagtanto kung ano ang nangyari. I had a wet dream with Romano. Kaagad kong tiningnan ang sarili ko. Nakadamit pa ako. May pang-itaas pa akong suot. May pang-ibaba pa ako. Yung andis kong Hello Kitty nakasuot pa rin sa akin. Napatingin ako sa papaya ko nang maalala na hinawakan iyon ni Romano.
Mabilis akong dumiretso sa CR at tinanggal ang lahat ng kasuotan ko bago tinignan ang kabuuan ko sa salamin. I can't believe I had a wet dream with Romano. Ano bang nangyayari sa'yo? Pinapagpantasyahan mo ba siya? Gusto mo ba siya ngayon? Naikuyong ko ang aking mga kamay bago naglakad at tumapat sa ilalim ng shower. Kahit na malamig ang tubig ay, hindi ko yun alintana. The scene just can't get off my mind. It feels like it really happened. Damn, I never cursed like this. Ngayon lang. Kaagad kong inalala ang nangyari kagabi. Pagkatapos haplusin ni Romano ang buhok ko, ay sinabihan niya akong matulog pagkatapos ko. Sinabi niya pa sa akin na wag na akong magpuyat. Ako naman ay bumalik na rin sa aking silid at dahil nakakaramdam na ng antok at pagod, ay ibinagsak ko ang aking sarili sa kama. Pero hindi ko nakalimutan yung ginawa nito. Until I fell asleep, I was thinking about how he tried to comfort me because I was crying. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata at nilakasan na lang ang shower. Nasa panganib talaga ako.